Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Excited na po yata itong tinatawag na senador na si Wambol daw po umano. Excited na po yata at handang-handa na po yata ayon po sa kanya ay handa nang tumanggap o mag-preside ito pong Senado sa pangunguna po ng kanilang Senate President, mga kababayan, dito po sa impeachment ng Vice President. At alam naman po natin yan, hindi naman po tayo tangat bobot gago. Yan naman po talaga ang plano nila, mga kababayan, na mapabagsak umano ang Vice President. Dahil nga unang-una, hindi naman po nila pinaniniwalaan ang COA. Ang COA. At ang pangalawa, saan ka ba naman nag-impeach? Ang i-impeach mo ay confidential fund. Confidential. Unbelievable. 125 million i-impeach mo. Samantalang yung mahawak na 4.5 billion, wala kang pakialam. Ganyan po ang politika sa atin. Dahil nga po, yung sinasabi ng ating Vice President, meron na rin po kasing mga golden visa yata ang mga ito. Dahil po sa dami po ng kinurap nila. Kaya hindi po nila magugustuhan ang Vice President na maging Pangulo. Kaya po pipilitin po talaga nila dahil maiksi na po kasi ang panahon nila, mga kababayan. Umpisa na po natin. Nasa opisina na ni House Speaker Bogie D ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman si Senate President Tito Soto kumukonsulta na sa ilang miyembro ng hudikatura sakaling umabot sa Senado ang mga reklamo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Handa raw ang Senado tumanggap ng impeachment articles ayon kay Senate President Tito Soto. Yan ay kung makakarating nga sa higher chamber ang dalawang impeachment complaints na inihain sa Kamara laban kay VP Sara. Nakarating na sa opisina ni House Speaker Bogie D ang mga reklamo ayon kay House Secretary General. Sakaling tuloy ang impeachment trial, si Soto ang magiging presiding officer nito. Nagpapakonsult o brief na raw siya sa mga kaibigan niya sa judiciary dahil gusto niyang tutukan ang rules of evidence at rules on criminal procedures sa paglilitis. Yun ang pinakamahalaga lang naman sa ano eh. Yun ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong papasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. May dalawa raw siyang kaibigan sa Court of Appeals at isa naman sa Court of Tax Appeals na nakakausap tungkol dito. Isang taon na ang lumipas nang i-impeach ng Kamara si VP Sara dahil sa di umano'y misuse of public funds at iba pang mga paratang. Pero inabot ito ng buwan bago isalang sa Senate Impeachment Court at kalaunay inilibing ang mga reklamo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Sabi ni Soto, this time, as soon as possible daw ang galaw nila sa impeachment, sakaling matuloy ito. Unfair to the public and unfair to the person being charged. Suhestyon ni Soto, sa umaga dapat itakda ang Senate Legislative Work hanggang 1:00 ng hapon, habang magko-convene naman ang impeachment court ng Senado 3 p.m. onwards. Nakadepende naman ang timeline sa kung paano ang takbo ng prosecution at defense. Wala naman daw nakikitang pagbabago si Soto sa procedure ng paglilitis at posibleng may iba ring mga senador na naghahanda na para dito. Para sa agenda, Wala na po mga tambay, ano? Natabunan na po ang issue ng korupsyon ng mahigit 3 taon. Nakatutok na po sa walang kakwenta-kwentang impeachment na gawa-gawa lang po nila umano. Lalong-lalo po ang grupo ng Makabayan Black. Ganyan po katindi, kababoy at kawawalang hiya umano ng mga nakaupo ngayon. Confidential fund. Mga kabayan, wala na po silang pakialam. Mga kabayan, lalo-lalo po ang issue po ng korupsyon na mahigit 3 taon at billion-billion po ang pinag-uusapan, wala na po silang pakialam dyan. Kaya nga po nakakalungkot. Wala na pong pakialam sa mga laking korupsyon na ginawa po ng binagoong Pilipinas. Katulad po nito mga tambay, how many billions, wala po silang pakialam.
Wala silang pakialam mga tambay. Lalong-lalo po ang Senado sa pangunguna po yata ng Senate President. At malapit na po nilang patayin din ang issue na yan. Hindi po ba? At mamimili lang po sila kung sino lang po ang kakasuhan nila dyan. Yan po ang pinakamasakit na nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Lalo-lalo po kung ang involved sa korupsyon ay sila-sila rin. Napakalupit. Kaya hindi naman po magtatagumpay ang mga tao na ito. Napakalaking pera po, mga politiko. Wala pa po dyan ang binunyag po ni Saldico, mga kababayan. Wala pa dyan yung binunyag po ni Saldico na nagkakamal po ng salapi at dinideliveran pa. Ganon din po si Gutesa. Di ba? Si Gutesa rin po ay binunyag din po ang dinideliver nilang pera dyan po sa tinatawag na bangag at bongit at kay tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Mga kababayan, unbelievable. Nakalimutan na po yan. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, itong mga tao na ito ay ganito po ang trabaho po sa atin. Dahil ito pong si Senator Soto ay may ari-arian din po ito umano sa ibang bansa. Hindi kaya? Alam po ng ating Vice President yan. Ari-arian sa ibang bansa. The reports of properties of politicians abroad is shocking. You will see list of properties in Spain, France, the United Kingdom, the United States of America, Australia. And you would be surprised, some of these politicians are neophyte politicians. To have amassed so much money to buy properties abroad. Relatives with golden visas. Kapatid, pamangkin, tatay, nanay, easily $500,000 to invest in a golden visa. And you would be surprised, before they were politicians, they had nothing, no properties at all, not even $500,000 in their bank account. Ayon pa kay VP Ganyan po katindi mga kabayan ang mga politiko. Lalong-lalo po kung magkakasabwat po sa korupsyon. At diyan ka po hahanga sa isang Senate President. Mga kabayan, i-impeach niya po ang Vice President na wala pong issue sa COA. Dahil po ang tangi pong nag-o-audit ay ang Commission of COA o tinatawag Commission of Audit, ang COA. Sila lang po ang may karapatan na mag-audit po, pati po sa kanila. Pero pagdating po sa Commission of Audit, ay binabaliwala po nila. Dahil mismo po ang audit ay walang sinasabi po ang COA na ang Vice President ay mali ang paggamit sa kanya pong mga hinawakang pondo. Unbelievable. 125 million, gigil na gigil dahil nga po sa sinasabi pong sabwatan umano at ambisyon na rin umano maging Vice President. Hindi kaya? Hindi naman po magtatagumpay ang mga hayop na yan. Mga kababayan, ang napakasama na po ang nangyari pong politika sa ating bansa. Yung humahawak po ng isang damukal na confidential fund, nangunguna po ang presidente na hindi bababa sa 4.5 billion. Ganon din po ang dating secretary po ng DOJ na nakahawak po na hindi bababa sa 1.5 billion. Ayon kay Senator Marcoleta, si Boying, wala pong investigasyon dyan. Ang DILG, hindi bababa sa 500 billion. Ang AFP, mga kabayan, napakalaki rin po ng confidential fund. Ang DILG, PNP, at marami pang ahensya ng gobyerno. Pati po ang ombudsman. Pati po ang ombudsman ay meron din pong confidential fund. Pero tanging sa Vice President lang po ang kailangan po nilang i-impeach at pag-usapan. At diyan ka magtataka mga kababayan. Sa panahon po ng korupsyon, yung panahon po ng korupsyon nila, napakatagal, napakabagal ng pag-iimbestiga.
mga kabayan, napakabagal ng kanilang ginagawang proseso. Samantalang sa Vice President, yung impeachment at sinasabing korupsyon daw ng kanyang confidential fund, ginagawa pong mga kababayan na instant at napakabilis ng aksyon. Dahil nga po maiksi na po ang panahon nila. Ang panahon po nila ay nauubos na. Hindi po ba? At syempre po, diyan mo makikita ang mga bulok at mga walangya na mga politiko umano sa ating bansa. Nagsama-sama na po mga kababayan. Excited na excited sa impeachment ng Vice President, mga kababayan, pero ang napakalaking korupsyon na ginawa po sa panahon po nila, ubod na laki, trilyon ang pinag-uusapan, daan-daang bilyon. Itong mga tao na ito nagsasabwatan. Kaya nga po gustong-gusto natin maging presidente po si Inday para po magwakas na po ang mga katarantaduhan at kawalangian ng mga taong ito. At hindi po ba kayo magtataka, mga kababayan? Kaya po pilit nilang dinadala sa impeachment ng Vice President dahil nga po di po ba sangkot sila sa maanumalyang korupsyon. At alam din po natin pati po sa Pasig po na baluarte po ng kanyang pamangkin ay may issue rin po ng korupsyon, flood control. Yan po'y pinangalanan po yan. Hindi po ba? Lalo-lalo po ng mga contractors at kasama rin po sa nakakakuha ng malaking insertion at allocable. Hindi po ba? Pinangalanan po yung congressman po dyan, di ba? Si Roman Romulo. Kaalyado po nila umano. At alam naman po natin kung sino po ang mayor ng Pasig. Hindi po ba pamangkin niya? Hindi po ba kaalyado nila? Kung may issue po yung congressman na kaalyado nila, sa tingin nyo, makakatakas din kaya sa issue ng korupsyon yung pamangkin niya na mayor umano? At ang pangalawa, yung kanyang inaanak sa kasal ay sangkot din po sa maanumalyang flood control korupsyon. Hindi po ba? Ang Atayde. Di ba? Si Congressman Atayde na asawa po yata ng artista. 2 artista po yan. Di ba? At nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon sa Itbulaga, yung asawa. Nakita nyo po, mga malalapit sa kanila. At ninong pa nitong mag-asawang Atayde ang tinatawag na tambaluslos, mga inaanak nila. At diyan ka magtataka, massive korupsyon, wala man lang po tayo nababalitaan na pinuprosige ni Tito Soto na imbestigahan si tambaluslos, si Sandro Marcos na napakalalaki, bilyon-bilyon, nasa Cabral Files. At ganun din po si Bonget sa mga pinasabog po ni Saldico, ni Gutesa, at ng Cabral Files. Napakarami. Wala po tayong nababalitaan dito po kay Soto pagdating po sa korupsyon ng binagoongang Pilipinas. At napakatagal po nila maglabas ng findings. Nakita po natin, si Senator Marcoleta napakabilis naglabas ng resulta kung sino ang ulo ng korupsyon, malalaking isda. Pinangalanan nila kung sino mga involved. Pero pagdating dito kay Tito Soto, kay Senator Lacson ng chairman ng Blue Ribbon Committee, hanggang ngayon, ayaw ilabas kung sino ayon sa kanilang pag-iimbestiga ang ulo ng massive at itong sinasabing nagsabwatan at ginawa po nilang talagang gatasan ang pera ng taong bayan. Grabe. Ibang klase ka, Tito Soto. Unbelievable ka. Kahanga-hanga ka. Pagdating sa mga Duterte at Vice President, mga kabayan, handang-handa ka. Sa bagay, yung impeachment naman po ni Bonget, hindi naman sila maghahanda ron dahil yun po, ibabasura naman talaga nila yon. Dahil nga po sabi po ng ating mga kababayan at nakita naman po natin, moro-moro lang naman yung impeachment ni Bangag na tinatawag na Bonget ng kanyang ate.
Moro-moro. Scripted. Gawa-gawa lang nila para lang masabi na may impeachment din po si Bongit. Ayon po yan sa mga kababayan natin na nakasaksi. Saan ka ba naman nakakita na i-impeach mo si Bongit? Abogado pa ng asawa mo ang mag-i-impeach. Ayon po yan sa mga eksperto na nakakaalam na naging abogado ng asawa ang nag-impeach at ang grupo ng mga salot na kaalyado pa nila umano. Hindi po ba? Kaya po ang bottom line, ang bagsak, ito po talaga ang pare-parehas nilang pakay. Ang mapabagsak ang Vice President na walang anomalya na korupsyon talaga. Pinipilit lang po nila dahil po pag nakabalik ang mga Duterte, lahat po sila ay manganganib ang kanilang political career. Baka makulong pa at isuka ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Kaya sana hindi magtagumpay ang mga ganitong politiko sa ating bansa. Sana naman matauhan naman ang mga politiko. Lalo-lalo po yung mga may konsyensya pa. Pero kung wala po mga konsyensya ang mga tao na yan, nahandyan naman po si Cara David. Umaasa naman tayo sa mga wish ni Cara David. Di po ba Senator Soto? Tinatawag na wambol at tinatawag din na mahilig daw po sa soda o sa soft drinks na Pepsi. Mga kababayan, yan po mga kababayan, ang uri po at sistema po ng politika sa ating bansa. Magmula po nung bumalik po at nakabalik po ang pamilya Marcos sa ating bansa. Lalo-lalo po sa pagiging presidente. Ganyan na po nangyari sa ating bansa. 3 taon, mag-4 na taon, ang pinagagawa po, korupsyon, impeachment, pamumulitika. Mga Pilipino naghihirap. Ubod ng taas ng bilihin, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso, kawalan ng trabaho, napakataas ng krimen, mga pulburon, laganap na naman. Pati ang mga drug lord sa ating bansa ay buhay na naman. Mga sindikato, 'di ba? Mga smuggler, halos lahat na po ay nasa ating bansa at nagkalat na naman po ang mga holdupper, kidnapper na naman sa ating bansa. Kawawang mga Pilipino, mga kababayan. Ay nako, patawarin po sila. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo lahat. At ganoon din po mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po shoutout po at maraming salamat po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Balance Vision TV, si Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At tis-tis lang po mga kabayan. At darating naman po ang tamang panahon at hindi naman po magwawagi ang ganyan pong kasama, lalo-lalo po mga politiko na nagpakasama na po dahil po sa kapangyarihan at pera. Tis-tis lang po tayo. Muli po mga kababayan, God bless po sa inyo lahat. Paalam.